10,000 pesos natin na pinalitan dito sa Indonesia. 2,200,000 yung kapalit. So dito sa bansang to, millionaire tayo sukas. Sama natin si Torgy. Sama ko dad ko, bro. Enjoy kayo ha. Family bonding kayo ha. Sa Indonesia, 26 million. 21 million. 21 million. Millionaire ka nga dito. Kaya milyonaryo ka dito. 5, 2, 4. Ito yung unang templo na binisita natin. Pangalan nito Maseti Temple. Medyo malayo dun sa pinagtuluyan natin. Kinaka-amaze lang. Ganito yung suot natin. Ito ang unang araw na magmumotor tayo dito sa Bali. Kapag pupunta kayo dito sa Bali, ang pinakamadaling way para makapunta kayo from point A to point B magrenta kayo ng motor. Pwedeng mag-grab, mura kasi ang mga expenses dito. Mag-grab kayo, bumili kayo ng pagkain, mag-checking kayo. Dito sa bansang to, okay yung mga presyo. For today, nagrenta tayo ng mga bikes. At ito, gagamitin natin ngayong araw itong Yamaha Fazio. Pero may nirentahan pa akong main bike natin. May main bike pa no? Pansamantala, ito muna gagamitin natin, Fazio. Itong ride natin ngayong araw, hindi pa to yung malupit na ride. Mag-face ka, mas okay dito half-face. Para presko. Yan, sec grid. At ito ang gagamitin natin. Itong sec klasiko na carbon. Ginamit ko to nung Benda review At dahil medyo bilog to at kahit papano, madaling lagay sa maleta. Tsaka magaan lang to Kaya ito yung ginamit ko. Sakto naka-classic bike tayo. Para makapag-motor kayo dito, kailangan nyo muna nag-apply sa Pilipinas. Yun yung AAP para makapag-drive kayo dito. Hindi lang sa Bali to. Maraming bansa, as in sobrang daming choices. May Australia, kung saan. Pero pag Japan, medyo mahirap. Kaya tatawanan kayo dun. Etong bansa ba na to, except sa Japan. Basta dami atang kailangan sa Japan. So, kailangan nyo nito, mga 4,500 to. Tsaka syempre, yung lisensya nyo. Kailangan nyo dalhin. Si Kumi kasama na din natin at si Sam. Ayan, sumunod sila kagabi lang dumating. Nakaka-excite to. First time magra-ride sa Bali. Parang nakapang bahay outfit ka lang Ano tayo rin naman Naka-shirt nga lang ako. Okay? Okay. Kapon nag-grab kami at na-experience kung gaano kalala mag-drive dito sa Bali, Indonesia. Nasa left lane tayo, kabilang linya. Pilipinas kasi nasa kanan. Dapat ma-familiarize tayo dito. Subukan ko na itong ganitong daan nung pumunta akong Thailand. Nag-review tayo ng Triumph 400cc nila. Ngayon na lang ulit. Masikip yung daan Itong nakikita nyong lapad ng kalsada na to, ito na yun. Halos lahat ng kalsada dito ganito lang kalaki. Mga nag-ride dito naka-chinelas lang, naka-short. Yung iba wala pang helmet. Kailangan na natin ihanda ang sarili natin. Welcome sa traffic ng Bali. Tandaan natin na nasa kaliwang linya dapat tayo. Pansin ko dito sa Indonesia, mahaba ang PC nila. Siguro kasi sanay na silang araw-araw ganito makapagsiksikan sa traffic, mga nakamotor. Pati mga foreigner dito, naka-scooter na lang din. Boss Jade, saan nga ulit punta natin? Uluwatu. Uluwatu? Uluwatu. Ano yun? Southern part ng Bali yun. Mga motor dito, makakit na sa gutter Opo! Alam mo, napansin ko dito, yung mga driver dito, walang angatan ng paa. Kahit masikip yung daan, dire-diretso lang. Grabe. Tutok nga sila. Yung sinakyang grab kahapon nila Torky, 2 beses na bangga. Walang ngitian lang. Yan sinasabi ko sa inyo. Diba?
Parte na rin ng kalsada tong gutter eh. Tinda, di ba? Normal na lang sa kanila eh. Oh, di ba? Ito foreigner to. Pati mga foreigner na-adapt na yung riding style na. Alam nyo, Pilipinas, aminin ko kamote country yon. Pero parang mas kamote country dito. Ang sexy mo pala pag naka-Vespa, no? Kita mo yan? Di mo lang nag-ahit. Kala ko beach bike. Ito parang maluwag-luwag to. Alam nyo, itong lugar na to, buong akala ko parang Siargao. Hindi pong pwede kang magmotor, nakachinelas lang, naka-short. Well, pwede naka-short, tsaka nakachinelas. Ang daming nakachinelas pag, eto kung si kuya yun. Basta ata naka-helmet, yun. Ah, fast lane nila nandito. Okay. Boom! Sabi ko sa inyo, extension ng kalsadang mga gutter dito eh. Dapat attentive ka dito. Uy! Munti ka na. Hindi para sa beginner tong lugar na to. Uy! Ano yun? Sana all naka 25R. Sa mga magmumotor dito, o matraffic sa Bali. Teka, parang galing tayo dito. Wait, sana? Tol Bali Mandara, Puta, then Pasar. Grabe traffic sa lugar na to. Kumanan ba? Doon sa stoplight. Ah, okay. Ito lang, hindi ko na alam after kung saan doon. Sige, sige. Nakita ko na sila, lumiko eh. Lumiko? Pero naka-connected kayo, di ba? Hindi. Ah, hindi ba? Tingnan yung mga plaka dito, nasa harapan. Doble plaka dito sa bansang to. Itong Scoopy. Ito may bracket siya dito. Yung Fatso, nasa baba. Itong Vespa, yan nasa gitna. Lahat sila hataw, no? Kahit traffic. Grabe. Okay na, tara na. Mainit na. Off-road Fatso. Teka. Oh, makikiraan lang po. Prima kasi. Ay. Garuda Wisno Ken Kanaka Cultural Park. Kuya, saan kami sasakay? Ay, ito lang. Wow. Sarap pag nasa likod. Simulit yung mga nakadiskusi na yan. Ang tawag dito, GWK statue. Yan yung anak nung nung naalala niyo yung statwa. Ay, yung kanina yung tatlo Oo. sa entrance. Tingnan natin kung ano meron dito. Laki oh. Baka tao to, bigla ko yakapin nito, tatakot ako. Dito tayo sa ngayon. Ha? Pwede yung makyat doon? Parang hinating ba to? Yeah! Ito yung statue 1 daw. Okay. Yun yung statue. Nalito ako doon ha, naisama ako doon ha. Ay, parang malay na ako. Dito, Ikasapi Pasar. Mga cutie pies, ito na ang araw kung saan marami tayong pupuntahan. At ito ang motor na gagamitin natin. Kapag ko pa inihintay ito yung ngayon lang dumating. Ito ang Yamaha Filano. Itong motor na to wala sa Pilipinas. Kaya excited ako ipakita sa inyo to. Makina nito parehas na gumagamit na katulad ng sa Fazio 125cc displacement. Actually parehas din na power band na mayroong 8 horsepower at this is still air cooled.
Katulad din ng Fazio. Pero ito malaki-laki siya tignan eh. Hindi katulad ng Fazio na, alam niyo. Tsaka ganda ng pagkakakurba nito eh. Kung ikukumpara natin siya sa Giorno na meron tayo, parehas lang din sila ng displacement 125. Pero yung sa ating kasi liquid cooled at 4 valves na may 11 horsepower. Actually 11.6, so pumapatak ng 12 horsepower. So di hamak na mas malakas yung Giorno kaysa dito. Ganda ng Filano sa black eh, no? Pero nakita ko kagabi yung white na Filano. Ang ganda rin eh. Iba yung pagka-weight niya eh. Parang wrap. Pero anyway, okay din to. Matte black. Gusto kong itsura ng headlight niya. Ganda ng font to. Italic Filano. Then sa dash, yung itsura niya. Sorry, nag-moist lang. Maaga pa kasi. At keyless to. So, dalawa yung LCD, isang speedometer ata. Hindi ko alam kung may aangat dito sa gilid niya. So, dito yung fuel gauge natin. May idling stop system din. Hazard, nawala sa Giorno. Ignition switch, turning switch, high beam, low beam, at busina. Gusto ko rin yung tsura ng mirror niya. Parang bumagi dun sa shape ng headlight niya. So, gulong niya, 12 sa harap, 110/70. May gulay board. Din sa likod, 12 rin ba to? Oo nga. Pares 12. Kung sakaling magpapagas tayo, pinutin lang natin tong button na to. Then to the right side, mayroon tayong option kung gusto natin fuel at seat. Pag pinindot natin tong fuel, boom! Yan, dyan tayong papagas. Yung tsura niya. So wala siya sa ilalim na upuan at wala rin siya dito na katulad sa Giorno. May mali tayong compartment dito. Sa seat, itong baba naman. Yan. Ang gusto ko dito, ang laki ng compartment. Sa Fazio hanggang dito lang yun. Medyo parehas sa Giorno, pero parang mas malaki yung Giorno. May grab bar. At yung likod, gusto ko yung itsura ng taillight niya. So guys, this is our bike. Nagagamitin natin pang ikot sa Bali. Itong day 3. Kaya tara, simulan na natin to. Excited na ako. Asek grid mo. Tingnan mo yung footpeg niya para sa pasero. Diba? Ang ganda, ang laki. Tsaka gusto ko yung pagkakagawa. Giorno, sagwa. Yun lang talaga, may plaka sa harapan. Mas okay to sa Fazio. May gas pa ba tayo? Full tank. Sa ride na to, babagayan natin ang Filano ng SEC Classico Carbon. Mahulog yung cellphone ko. Pag nilagay ko naman siya dito, baka madali ako ng mga snatcher. Pero mukhang safe naman dito sa Bali. Parehas na power ng Fazio, pati pigaan. Pero mas gusto ko yung pakiramdam ng throttle nito. I mean yung throttle rubber. Doon makakita pa stylo, nasa harapan ko. Stylo in black. Yung likod parang parehas lang pala ng Giorno to. Mas malapad lang siya ng bahagya, lalo na yung likod. May aso pa. Kailan kaya darating sa Pilipinas yan, no? Stylo. By the way, itong Filano na gamit natin ngayon, ewan ko pero pakiramdam ko malaki ang chance na dumating to sa Pilipinas, sa bansa natin. Kasi dito sa Indonesia, mayroon ng Fazio, mayroon pang Filano. So dalawa yung 125cc nila na medyo retro. Sa atin kasi Fazio lang, di ba? So baka lang, hindi ko alam sa move ng Yamaha, pero sana dumating to sa Pilipinas. Kasi ang ganda eh. Pero one thing is for sure, mas paborito ng mga tao sa Indonesia ang Filano kaysa sa Fazio. Mas marami akong nakita Filano sa daan. Sobrang bilang lang sa Fazio. Mas marami pang Scoopy kaysa sa Fazio. Si Kumi at Sam, kasama natin. Pero parang mas comfortable gamitin yung Fazio. Maano yung suspension nito eh, matagtag. Natatagtagan ako. Kasi parang mas maluwag yun. Ay, yung legroom. Yun na po, nagsimula na. Ha? Pares lang na makina. Ha? Pares lang na makina. Idling stop system nga pala to. Woo! Brasuhan na naman. Ayun o, may mga Filano. Puro Filano. Wala kang makikita Fazio dyan. Ayan o, Vespa yan. Ayan, may isa Fazio. Ayan, Filano na naman. Ayan, Filano na naman oh. Abig sa inyo. Ay, may ilaw yung gitna ng Filano natin. At sa kanila na ilaw. Tsaka napansin ko dito, wala masyadong underbone. Ayan, sniper ngayon. Ngayon ko lang nakita yan sa buong stay ko dito sa Bali. Majority scooter. Wala, nasa era na talaga tayo ng scooter. Papuntang Ubod, mga 1.5 oras ata to.
gutter. Sobrang normal lang, basic lang dito sa Indonesia. Dito sa Bali, pwede kayong mag-rent ng motor kahit big bike pa. May nakita akong foreigner, mukhang nagrenta lang siya eh. Naka S1000 na sport bike, yung RR. Grabe no. Tsaka dito sa Bali, mahaba pasensya ng mga tao dito. Stylo. Liit lang din, parang Giorno lang din pala to. Siguro yan, nakayosi pa habang nagmamotor. Yan ang Bali. Lala, men. Tayo pagbalik ng Pilipinas, tayo mag-grab. Dito ka na train eh, no? Kung magbabalik kayo, magmamotor kayo at beginner kayo, huwag nyo na subukan. Di para sa rookie itong lugar na to. Matindi dito. Napapansin nyo may kulang sa lineup natin. Kasi wala si Torky. Nagka-problema siya sa kinain niya kagabi. Nagka-suka-suka na at jeb siya ngayon. So kung pupunta kayo dito sa lugar na to, be aware sa mga kinakain nyo at sa mga iniinom nyo. Lalo sa mga iniinom nyo. Kasi may tinatawag na Bali Belly. Majority ng mga kilala kong pupunta dito sa Bali eh, nagkakaroon ng ganun. Sumasakit yung tiyan, nagsusuka. Ewan ko siguro gawa ng mga tubig nila, yung mga liquid nila dito sa bansa na to. So far hindi pa naman tayo nagkakaganon. Kaya ang ginagawa ko, kung sakaling iinom ako, lagi akong naka bottled water o kaya naman sodas na nasa can, nasa lata. Hindi yung mga tap water, yung mga sinaserve nila na alam niyo yun. Tsaka ingat din kayo sa mga in-order nyo na food. Torky na ba in-order niya? Yung Wagyu sa mga dyan lang. Pasok tayo sa SK Anita. Maraming templo dito. Bahay ba to? Ano? May nakakalito yung mga intersection. Pero nasanay na ako eh. Sa una lang mahirap. Kung magbabaliktarin mo lang yung concept ng nakagawian mo sa Pilipinas. Hirap overtake pag ganito makina. Eh, go, overtake, overtake! Overtake! Harap dito ako. Ang layo sa arangkada ng Giorno. Sila nag-a-adjust sa motor, no? Yung mga sakyan, no? Sa Pilipinas yan, ako. Galit na tong mga kotse. Dito bigayan eh. Paahon. Ano yun? Nasa gitna. May katol. Orasyon ba yun? Welcome to the elephant. Nasakay tayo elepante. Ba't tumatawa ka? Hindi kita masabayan eh. Restaurant pala. Akala ko sasakay tayo ng elepante. Ngayon pupunta tayo sa may swing. Ewan ko kung ano yung tsura nun. Basta swing daw. Ang cool nung Filano. Parang may sound wave dito sa baba ng LCD. Yan sila tropa. Babilang matras to. Op, op, op. Oh, oy, oy, oy. Masikip. Pagas lang iba natin kasama. Seking Rice Terraces. Dito pala yun. Parang Baguio vibes lang. Seking Rice. Teka, lalang. Puntaan natin. Kakarating mo lang pero I miss you agad. Isang oras trekking. Ha? Isang oras trekking. Is it the same? This one and then this Pakita mo lang one? yung No, different yun. Include ya. The different. More pay ya. This one is This is More another pay pay. ya. how much? 100. 100? Yeah. Ganda naman yan. Nakalulit ko pala. Para din ako nag-zipline. Patokin kita ako, Chow. Manipis lang. Photo first! Walang win! There's no win! Hindi nga niya ako. Guys, habang dito tayo sa parking, may napansin akong motor dito, katabi ng Filaro natin. Itong Honda Stylo
So close-up look sa motor na to. Wala pa sa Pilipinas to kaya pakita ko sa inyo. Ito ang stylo in, ano kulay pa to? Parang cream eh. Malapad yung puan niya tsaka may onting curve. Hindi malapad eh, mahaba pala. Kasi tayo dito sa harap. And yung headlight niya may similarity sa Giorno. Walang Giorno dito sa Indonesia, napansin ko lang. Syempre dahil nandito tayo sa bansang to, may plaka sa harap. Tapos yung LED niya dito, ito ata yung turning light niya, malaki. Yan, malaki-laki yung dash ng stylo. Sa kanan, idling system, ignition switch. Ganun din, busina, tsura manipis. Parang pares lang sa Giorno. Compartment, butas sa kaliwa. Wala siyang takip. So, ito may maliit na compartment at ignition switch. Yan, may gulay board. Ganda ng tsura sa gilid eh. And gusto ko yung hawi ng grab rail tapos yung tsura ng taillight. Medyo mahaba lang ng onti sa Giorno pero mas may onting detail. Tapos gusto ko yung tsura ng taillight niya para sa Giorno. This is 160cc by the way. Makina ng Click 160, ng ADV, ng PCX. Ito ang style mga Kitty Pies. Kailan kayo ilalabas sa atin to, no? Ngayon na pa kami nakatigil pa nga. Ilang minutos? 15 minutos na kami nandito. 5 minutes na lang yung kakainan natin. Nabutan pa tayo. Bali. Guys, naalala ko, meron nga palang raincoat na kasama kapag nag-rent ka ng motor dito. Wala ko isip ko. Ay, napatay nandito. Thank you, Bike Point. Parang minions. Tubo pala si Tani. Sumasan niya. Pinakakay. Dito tayo sa restaurant. Kakatapos lang natin magtanghalian, medyo late lang. Ngayon, pupunta na tayo dun sa falls. Ayan. Tegunangan Waterfall. How many country? How many country? Only one. Toothpick pang kasama. Ano ba to? Boss, ang dumi boss. Bakit gano'n? $45 minutes ago lang daw naging may timtang tubig. Wala tayong magagawa, ganito talaga eh. Pero at least, nakapunta tayo dito. Sarap. Alam nyo, may napansin pa pala ako dito. Walang China na motor. Lahat branded. 3 brand lang yung makikita mo sa kalsada. Honda, Yamaha, at Vespa. Tingnan mo. Saka yung Vespa dito pang normal na tao. Pang normal, no? Sa atin pag Vespa, parang yayamanin ka na. Hugs. Grabe, no? Nakunga ng cellphone yung mga munggoy. Gago tayo. Balik mo na boy. Ayun, kay ate ata. Kay ate. Uy, ingat kayo, baka may munggoy sa taas nyo. Punon bigla. Nakakatakot ako mag-video dito. Nanginig ako. Kinuha ng shades. Diba? Ayaw, papel yan. Hindi niya naman gusto yan. Kinuha ulit. Oh my God. Ano, shades, cellphone. Shades. Yun lang, sinira yung shades. Hermes. Kalau sang nagwara. Ano ka rin? Bawang kalau rugi. Wala na, bye-bye shades. Monkey meet up. Ay, ba't kami? Ay, sorry. Gaway sila. Natakot ako eh. Naiintindihan mo, Je? Makuha yung salamin ni Torky. Bigyan mo ang clip niyan para mabawi ko. Pagkain lang to eh. Ako ba? Hindi. Bo. Kailangan mo yung buntot. Ang problema ko yung salamin ko din eh. Uy, mga brokies. Uy, ito na naman.
Mga atake na. Ayan na siya. Ito ba yung boy na yan? Oo, yan. Huwag mo nang isok, huwag mo muna iyan. Buo ba? Where you guys from? Korea. Korean. Yeah. Oh, it's very nice country. North. Philippines. Very nice road. Guys, nakarating na ulit tayo dito sa accommodation natin dito sa may Pandawa. At ito na yung huling gabi natin sa Bali. Bago matapos ang gabi natin, may huling ride muna para dito sa motor na to. Mamimiss ko to. Pinatunog. Pansin ko lang sa mga filano dito sa kalsada na ilaw tong part na to. Hindi ko alam ba't sa atin hindi. Time check 11:38, mag-alas 12 na ng gabi. Flight namin mamaya is 8 something, 8:30 ata. Pero kailangan namin umalis sa hotel ng 5 AM para hindi na tayo matulog, no? Sa ride na to, sasabayan tayo ni Sam gamit ang Scoopy at isang X-Max 250 inarkila ni Torky. Yan, kasama ni Sam si Kumi. Babakaride si Kumi sa kanya. Sabi ng mga lokal dito, wala na itong mga coffee shop na 24 hours. Kaya naman, may naisip akong lugar na kung saan may posibleng lugar tayong puntahan na bukas pa. Sana bukas pa. Busy area to. Ito yung Fins. Ito yung sobrang party na lugar. Magsasarado na rin pala yung Fins. Oh, teka, nalilito ako. Dito nga pala sa kabilang linya. Summarize ko lang muna ang mga expenses, naging experience natin dito sa Bali. Magkano gagastusin nyo, ano dapat yung gawin. Okay, mag-umpisa tayo sa pinakauna, mag-book ng ticket. Para sa ticket, siguro mas maganda mga 3 months before. Basta maaga dapat, para kahit pa paano, medyo mura yung ticket na makukuha nyo. Sa akin kasi 2 months before ako nakapag-book eh. Siguro, isang tao, sabihin natin more or less 16,000, 15,000. Yun yung presyo sa Cebu Pack. Ang kagandahan kapag andito na kayo, sobrang mura ng bilihin ng gastusin. As in, sobrang mura. Pag magagrab kayo, pagkakain kayo, ano ba itong dinadaanan natin? Probinsyang-probinsya to, palayan na to. Pag-order kayo ng pagkain, sabihin natin nasi goreng, magkano lang, mga 200, 250 lang. Ako, marami ako in-order, dalawang pagkain namin ni Mrs. Siguro halos 500 lang lagi ang bill ko. Oh, may lubak. Then payo sa inyo, kapag pupunta kayo dito at marami kasing mga nag-aalok na gusto nyo sakyan, gusto nyo motor, mas okay pa rin kapag mag-grab kayo. Yung grab nyo sa phone nyo ginagamit sa Pilipinas, pwede dito, yun ang gamitin nyo. Mas mura, mas mabilis. Lala oh. Grabe oh. Kung sakaling gusto nyo gawin itong ginagawa natin, magmotor sa Bali, una nyo gawin, kumuha kayo ng permit, yung PIDP permit sa AAP. In my case, alam ko kinuha yung akin. Online to eh. Mag-register kayo online, mag-fill up kayo ng form. Then kapag okay na, nabayaran nyo na through credit card or kung ano pa man, GCash, bank transfer, up to you. Kukunin nyo to sa mga preferred at malapit na AAP sa location nyo. Tapos yun yung parang passport na pinakita ko sa inyo kanina, na hindi ko naman napakita dito sa mga pulis dito. Pero mahirap na pag na-tsempohan kayo, baka maging lokal kayo dito sa Bali. Papakita ko lang sa inyo kung ano ang ganap sa Fins. Yun yung beach club na sinasabi ko sa inyo. Close.
Tara. Gawin natin yung valley style, gutter style. It's open? We are open. Yeah, we are open. Pilano hanggang sa muli. Kailan kaya dadating sa bansa namin? Naabangan kita. So yun, bago natin tapusin ang video na to, we would like to thank Boss GD of Motorcycle Republic. Boss GD, kung napapanood mo to, thank you. Solid, sarap ng Bali ride. Also sa mga nakasama natin, si Kumi, si Torky, si Sam, Doc Lea, at ang tatlong malulupit na kasama natin, si Boss Mike, si Jeremy, at si Boss Jakes. Maraming salamat sa inyo. Mag-ayos lang kami ni Mrs. Kasi kailangan natin umalis dito sa hotel. Siguro may 4 na oras pa tayo. Sakaling gusto nyo pumunta dito sa Bali, sobrang okay. Traffic, well, mahabang pasensya ang kailangan nyo. Pero yung mga destination, sobrang ganda. Kaya kung nag-enjoy ka sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig ka sa magandang content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Malaking tulong po ang pagpindot ng subscribe button nyo dyan. At see you po sa susunod na adventure natin.